Nagpupunas ng luha si Marian habang patungo sa tanggapan ng doktor na ni-refer ng kanyang OB. Nagkwento kasi siya sa doktor tungkol sa miscarriage niya. "Good morning, Doc." Bati niya sa lalaking doktor na nakaupo sa harap ng lamesa. Nagulat siya nang mag-angat ng mukha ang doktor. Ito lang naman ang half-brother ni Luis na kanyang asawa. "Hi, kilala kita," sabi ng doktor, nakangiti. "Ako po si Marian, asawa ni Luis." Pakilala niya. "Oo, naalala ko na. Pasyente ka ba ni Doc Arlene?" "Opo." "Maupo ka muna." Umupo naman siya sa silyang katapat nito. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng doktor. Saka lang niya napansin na lamang ang kagwapuhan nito kay Luis. "Ano na nga po ang pangalan mo, Doc?" Saglit lang kasi kita nakita nung birthday ng papa niyo ni Luis. Pagkuha na itanong niya. "I'm Nicolo San Diego at mas matanda ako ng 2 taon kay Luis." Akala ko mas bata ka. 32 na si Luis at 2 taon din ang tanda niya sa akin. "Paano pala kayo nagkakilala ni Luis? Dinig ko noon taga Maynila ka." "Sumama kasi ako sa kaibigan ko noon na taga rito sa Iloilo at dumalo kami sa kasal ng pinsan niya na kaibigan naman ni Luis. Nakilala ko si Luis at nagkapalagayan kami ng loob. Nung nagtapos ako ng college, nakita ulit kami ni Luis sa Maynila at sumama ako sa kanya rito. Hindi na ako umuwi." Kwento niya. "Do you mean lumayas ka sa inyo?" Ganun na nga." Naiiling siyang ngumiti. "I see. Mabuti hindi ka hinahanap ng pamilya mo." Hindi na siya umimik. Ibinigay na lang niya rito ang medical record niya. "Ano pala ang sakit mo, Marian?" Pagkuha na itanong ni Nicolo. "Sabi ni Doc Arlene may polycystic ovarian syndrome ako at isa sa dahilan kung bakit hirap ako mabuntis. Medyo tumataba na rin ako at 2 beses akong nakunan." "She referred you to me for proper nutrition guidelines, right? I'm a dietitian and nutritionist anyway, and helping you is an honor to me. Pero alam na ba ng asawa mo ang sakit mo?" "Oo, at nadismaya nga siya. At na rin kasi siyang magkaanak kami. Gusto ko na rin magbuntis kasi natatakot ako na baka biglang magbago si Luis at iwan niya ako." Pilyo ang iting pinamalas ng gwapong doktor. "Hindi ko alam kung bakit minahal mo ng sobra si Luis, to the point na tinalikuran mo ang pamilya mo. Talaga nakakabulag ang pag-ibig." "Ho? May problema ka ba kay Luis, Doc?" Curious niyang tanong. "Hindi ka pa ba aware sa family history ng asawa mo?" Ang alam ko lang ay pangalawang asawa ng daddy niya ang mommy ni Luis. "Yes, but before she became a legal wife, she was once a mistress first." Damindang si Marian. Seryoso ka, Doc?" "Yup, and my mother was like you, a loving and loyal wife. Kwento ng mom ko, mag-iisang taon pa lang daw ako nung nakabuntis si daddy. At yun nga ang mommy ni Luis. Dahil sa depression, nagkasakit si mommy hanggang sa namatay. 9 years old na ako nung namatay si mommy. At after 2 years, inuwi ni daddy sa bahay ang kabit niya at si Luis. Nagpakasal sila kaya lalong sumama ang loob ko." "Kaya pala hindi ka close sa family mo at hindi ka gusto ng biyenan kong babae." "Maybe your mother-in-law is still carrying her guilt of betrayal. Anyway, wag na natin pag-usapan ng family ko. Let's proceed to your consultation." Anito paggawan. Naaliw na si Marian sa husay ni Nicolo sa pagpayo tungkol sa nutrisyon at hindi niya namalayan ng oras. Nagulat siya paglabas ng klinik ay naroon si Luis. "Hindi mo ba natanggap ang text ko?" Iritableng tanong nito. "Ngayon ko lang nasilip ang cellphone ko eh. Kausap ko kasi ang doktor kanina." "Pumunta ako sa OB mo kanina at sabi nasa opisina ka ni Nicolo. At ngayon ko lang nalaman na dito ka na nagpapakonsulta." "Lumipat na kasi rito si Doc Arlene at hindi ko rin inaasahan na pag-aari pala ng kuya mo tong klinik. Siya ang doktor ko sa proper nutrition. Binigyan niya ako ng payo at guidelines sa lifestyle ko." "Ano? Sa dami ng doktor si kuya pa talaga?" "Ano naman ang problema? Hindi ba mas okay yun kasi kamag-anak mo ang doktor ko?" "Anong okay? Matagal nang walang paki sa pamilya namin si kuya. At pati si daddy sinusuway niya." Hindi naman lumaki ang kuya mo sa daddy mo. Sabi niya sa Maynila siya lumaki, sa kapatid ng mommy niya." "At talagang nakipagkwentuhan ka pa sa kanya ha? Halika na nga, umuwi na tayo." Hinatak siya ni Luis sa kanang kamay, kaya napasunod siya rito. Napalingon siya sa entrance ng klinik at namataan niya si Nicolo na nakatayo roon at nakatingin sa kanila. "Hahanapan kita ng mas magaling na OB at dietitian. Huwag dito." Gigil na sabi ni Luis nang makasakay na sila sa kotse. Ito ang nagmamaneho. "Kabisado na ako ni Doc Arlene at nasanay na rin ako sa kanya."
Pwede mo naman puntahan sa ospital si Doc Arlene. Basta hahanapan kita ng ibang dietitian. Hindi na siya umimik. Pagdating sa kanilang bahay ay naroon ang biyanang babae ni Marian. As usual, hindi siya nito pinansin. Simula nang ikinasal sila ni Luis 2 years ago ay malamig na pakikitungo nito sa kanya. Ano ba yan? Tanghali na wala pa kayong lunch. Saan pa ba gumalay ang asawa mo, Luis? Palatak ni Luella nang makapasok ng kusina. Nagpunta pa kasi sa doktor si Marian, ma'am. At ewan kung bakit inabot siya ng tanghali ron. Sinabi ko nang wag siyang magtagal kasi may meeting ako sa office after lunch. Palatak din ni Luis. Pumasok na ng kusina si Marian at nagluto. Pasensya na po, marami rin po kasing pasyente kanina sa klinik. Sabi niya. Ang tagal mo na pabalik-balik sa Dr. Marian. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin mabuntis-buntis. Mamamatay na lang ata ako hindi ko na makikita ang apo ko. Ani Luella. Hindi naman po ganun kadaling maggamot ang sakit ko. Ginagawa ko naman po ang makakaya ko para matulungan ang sarili ko, Mommy. Sige na, bilisan mo nang magluto at may meeting pa si Luis. Aalis na ako. Isalansan mo yung mga groceries na dala ko. Anito at lumisa na. Sinundan ng kanyang asawa ang ina nito. Isang linggo pa ang lumipas, ilang gabi na ring puyat si Marian kakahintay sa kanyang asawa. Pansin niya ang panlalamig nito at madalas ay lasing kung uuwi. Nang gabing yun ng Lunes ay lasing na naman itong nakauwi. Ha? Lasing ka na naman? Ano bang pinagagagawa mo ha? Nag-aalalang tanong niya sa asawa nang salubungin niya ito sa pintuan ng kwarto. Napasubo lang ako dahil sa business partner kong mahilig sa alak. Inalalayan niya ito pahiga ng kama at inalisan ng sapatos sa mga paa. Grabe naman, gabi-gabi ka nang lasing kung umuwi. At ano naman ang problema mo ha? Pasalamat ka nga umuwi pa rin ako. Kung saan may anak tayo, mapipilitan akong umuwi ng maaga. Natigilan si Marian at napatayo ng tuwid. Bakit? Hindi na ba ako sapat para may dahilan kang umuwi ng maaga? Kastigo niya sa asawa. Marian, alam mo naman kung gaano ako kasabik na magkaanak, di ba? Bakit hindi mo ako maintindihan? Bakit hindi mo rin ako maintindihan? Ginusto ko bang magkasakit at mahirapang mabuntis? Sinabi ko naman sa'yo na maaari pa ako mabuntis basta mamanage ng maayos ang sakit ko. Nabuntis naman ako kaso sadyang hindi makapit ang baby kaya nakunan ako. Tama na. Pagod na ako at gusto ko nang matulog. Hindi na lamang siya umimik at hinubaran ng kanyang asawa. Nang alisin niya ang polo nito ay pansin niya ang amoy pambabaeng perfume sa damit nito. May pulang marka rin ito sa leeg. Saan ka ba talaga nang galing, Luis? Gumagaralgal ang tinig na tanong niya. Sa opisina nga. Doon ang meeting namin ng business partner ko. Paasik nitong turan. Nanikip na ang kanyang dibdib at hindi na pinatulan ng asawa. Biyernes ng hapon ay nagtungo si Marian sa opisina ni Luis. Tumindi pa kasi ang pagdududa niya rito. Ngunit pagdating sa opisina ng kanyang asawa ay nadatnan niya ito na may kandong na babae at kahalikan. Nandilim na ang kanyang paningin at nahila sa buhok ang babae. Marian, tama na! Tigil ni Luis nang kinaladkad niya palabas ng opisina ang babae. Sumunod din ang kanyang asawa. Kinuhaan niya ng video ang babae habang ipinangangalandakan niya nakabit ito ng kanyang asawa. Subalit dahil sa labis na emosyon ay bigla siyang nanghina at piniling lumisan. Mga hayop! Gigil niyang usal habang lulan ng jeep. At dahil sa galit ay napost niya sa social media ang kataksilan ng kanyang asawa. Pagdating niya ng bahay ay saktong naroon ang kanyang biyenang babae. Anong nangyari, Marian? Bakit tumawag si Luis at sabi pigilan kita? O sisa ng ginang. Pigilan ho saan? Para hindi ko ipagkalat na may kabit ang asawa ko? Matapang niyang turan sa ginang. Ano ba pinagsasasabi mo? Pinakita niya sa ginang ang video ng hubad na babae na pilit pinatatayo ni Luis. Yan ang kabit ng anak niyo. Nahuli ko sila sa opisina. At sa galit ko, naikalat ko dun sa social media ang kahayupan nila. Anya. Natulala pa ang ginang, pero kalaunan na ito pa ang galit. Hindi mo na dapat ginawa yan, Marian. Sisirain mong imahe ng asawa mo at ng pamilya namin. Ang anak niyo ang sumira sa imahe niya. Kung kayo ba sa sitwasyon ko, okay lang sa inyo na mahuli may kabit ang asawa niyo? Nanginginig na ang kalamnan niya. Oo nga pala, hindi kayo makarelate sa akin kasi naging kabit din kayo. Matapang niyang buwelta. Maya-maya ay isang malutong na sampal ang natamo niya mula sa kanyang biyenan. Huwag kang bastos, Marian. At bakit ba naghanap ng ibang asawa mo?
Kasi hindi mo siya mabigyan ng anak. Tumawa siya ng pagak. Ali ba yan ng mga taong makitid ng utak? Like mother like son nga naman. Pinagsisisihan ko na kung bakit minahal ko si Luis. Wala kang respetong bata ka. Titiyakin kung tuluyan kang iiwan ng anak ko. Wala kang silbi. Asik nito. Muli sana siya nitong sasampalin, ngunit iwinaksi niya ang kamay nito at itinulak. I don't care anymore. Pagsama kayo ng anak mong cheater. Asik niya sabay bira ng talikod. Dahil sa eskandalo ay nagkagulo rin ang pamilya ni Luis. Samantalang isang linggong natulog sa hotel si Marian at bumalik siya sa klinik ni Nicolo Lunes ng umaga. Kumusta, Marian? Bungad ng gwapong doktor. Hindi ako okay, Dok. Kaagad ay tugon niya. Bakit? Anong problema? Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa pamilya mo at ang trending issue ng kapatid mo sa social media? Sandaling natigilan ng doktor. Sorry, hindi kasi ako updated sa mga ganap sa pamilya ko. Hindi rin ako tambay sa social media. May kabit si Luis at nahuli ko siya sa akto. Ang walang iya, siya pa ang galit. Pati mami niya galit sa akin. Gigil niyang sabi. Mahinang tumawa si Nicolo. Hindi na ako magugulat. Iisang likaw na bitukan ng mag-ina. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Anong plano mo ngayon? Pinipilit ng biyanan ko na maghiwalay kami ni Luis. And what's your decision? Matagal akong naging tanga at bulag. And it's time to love myself first. Narealize ko na sobrang napabayaan ko na nga ang sarili ko. At nakakahiya ako sa angka namin. Anya, ginupo na siya ng mabigat na emosyon at napahagulgol. Napatayo naman si Nicolo at inalo siya. Banayad na hinagod ng kamay ang kanyang likod. It's okay. Iiyak mo lang yan, Marian. Gusto ko nang lumayo sa kanila, Dok. Kung yan ang makabubuti sa'yo, follow your heart. Kahit mahal mo si Luis, kung nasasaktan ka naman, hindi tamang magpatali ka pa rin sa kanya. Kausapin mo muna ang asawa mo. Nakausap ko na siya at ako pa rin ang lumalabas na nagkulang kaya siya nagloko. Binigay ko naman ang lahat sa kanya pero sa huli, nagawa pa rin niya akong saktan. Ramdam niya ang pagbigat ng kamay ni Nicolo sa kanyang likod. Halatang nanggigigil ito. Okay, ayusin mo muna ang problema mo sa pamilya ng asawa mo. Once okay ka na, bumalik ka sa akin. I will do my best to help you. Tumango siya. Salamat, Dok. Pasensya na, wala lang talaga akong ibang malapitan. Humihikbing wika niya. It's okay. Since parte pa rin ako ng pamilya ng asawa mo, hindi ako manonood lang at magsasawalang kibo. Sa tingin mo ba, worth it na hiwalayan ko si Luis? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magsisimula. You're depressed now, at mahihirapan ka talagang magdesisyon. Pero sa sitwasyon mo ngayon, lalo ka mahihirapan kung mag-stay ka pa sa toxic family ng asawa mo. Nakikialam pa ang biyanan mo, kaya lalong mahirap ayusin ang problema. Aware ka naman na mamas boy si Luis, at ikaw na ang may sabi na since naging kayo ni Luis, hindi ka na gusto ng nanay niya. Oo, at dahil mahal ko si Luis, tiniis kong ugali ng biyanan ko. Mas okay pa nga ang daddy niyo eh. Walang pakisamin ni Luis. Ganun talaga. Karamihan sa problema ay ang biyan ng babae. Pakialamerang majority sa kanila. Kasalanan ko rin to. Pinili kong sumama kay Luis kaysa makisama sa tunay kong pamilya. Ano ba ang problema mo sa pamilya mo? Ang dad ko kasi pinilit niya ako noon na ipakasal sa lalaking hindi ko kilala. Kasi anak daw ng kaibigan niya at mahusay sa business. Sa takot ko, naglayas ako. Broken family din kasi kami. Hiwalay ang parents ko at both sides ay nag-asawa ulit ng iba. Nadepress ako sa sitwasyon ng pamilya ko noon, kaya mas ginusto kong lumayo. Emosyonal niyang kwento. Hindi ba Guerrero ang apelyido mo? Natitigilan tiningala niya si Nicolo. Lumipat na ito sa kanyang harapan. Kilala mo ang pamilya ko, Dok? Untag niya. Yes, kasi ang Guerrero ay isa sa top billionaire sa bansa. At ang stocks nila ang palaging angat at lumalaban sa world market. Kilala mo pala ang pamilya ko. Curious lang ako. Hindi ba alam ni Luis na isa kang Guerrero? Hindi. Apelido kasi ng mami ko ang ginamit ko. Sa inis ko sa daddy ko, nagpalit ako ng apelido nung 25 ako. Lumayas ako noon at sumama sa mami ko sa US. Pero nainis ako kasi priority na ni mami ang bagong pamilya niya. May 2 anak siya sa bagong asawa niya. Umalis ulit ako at bumalik ng Pilipinas. Nag-aral ulit ng medical technology. Nakapasa ako sa board pero hindi na nagtrabaho kasi ayaw ni Luis.
Ngayon ba, wala ka nang natatanggap na financial support mula sa pamilya mo? Nakuha ko ang 20 million na bigay ni Daddy, pero naka-time deposit sa bangko. Naguhulog din ng pera si Mommy sa dollar account ko pero hindi ko sinasabi kay Luis. Kaya nga ang tingin nilang mag-ina sa akin, walang silbi dahil wala ako na iaambag sa bahay. Akala lang nila yun. Gumagastos din ako ng palihim sa bahay. Pero akala ni Luis, sa binibigay niyang budget lahat nanggagaling ang expenses namin. Well, inilihim mo kasi ang katauhan mo sa kanya. Kung alam lang nila kung gaano ka kayaman, baka hindi ka nila minamalit ng ganyan. Pero mabuti naisip mo mag-save ng pera. Magagamit mo yan ngayon. Pero hindi ko makukuha ang malaking pera kasi 10 years time deposit yun. Yung pera ni Mommy nagagamit ko rin. At meron na lang akong $200,000 sa account ko. Natigil kasi ang paghulog ni Mommy nung pinutol ko ang contact sa kanya. Bakit mo pinutol ang contact sa Mommy mo? Kasi sinasabi niya sa mga kuya ko kung nasan ako. Mahal ko si Luis kaya ayokong dumating kami sa punto na magkahiwalay dahil sa issue ko sa pamilya ko. But this is what I get for loving the wrong person and for being a stubborn daughter. I see. Pero nagmahal ka lang naman. Ganito na lang. Balikan mo ang asawa mo at mag-usap kayo ng masinsinan. Pero dapat kalmado ka habang kausap siya para hindi ka mahirapan. Kapag galit kasi tayo, wala tayong nasasabing matino. At hindi tayo nakakapagdesisyon ng maayos. Sige, ganun na lang ang gagawin ko. Salamat ulit, Doc. No worries. If you need help, just call me. O kaya ipuntahan mo ako dito. Tumango siya at tumayo. Gumaan din ang kanyang dibdib. Kinabukasan na umuwi sa bahay ni Luis si Marian at nadatnan niya roon ang ina nito. Mabuti umuwi ka pa, Marian. Nasira mo na ang imahe ng anak ko kaya wala ka nang babalikan dito. Bungad ni Luella. Nilagpasan niya ito. Si Luis po ang gusto ko makausap. Anya. Pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang asawa. Nagulat siya nang abutan siya nito ng naka-folder na papel. Pirmahan mo yan. Divorce application paper yan. Sabi nito. Sa Korea kasi sila ikinasal noon, kaya madali na lang silang makakapag-divorce. Kinuha niya ang papeles at ilang sandaling tinitigan. May ballpen na rin yung kasama. Nang maisip ang hirap na dinanas niya, ay nabuo rin ang kanyang pasya. Dapat nun pa ito naisip para hindi tayo humantong sa ganito. Sabi niya habang pumipirma ng divorce paper. Nanlisik ang mga mata ni Luis. Ipapadala ko pa sa Korea ang divorce application, kaya wag kang atat. Akala mo ba hindi ko alam na nakikipagkita ka pa rin kay Nicolo kahit na ibang doktor mo? Nabasa ko ang text mo sa kanya. Anito, wag mong gawing excuse yan para depensahan ng sarili mo, Luis. We're done. Ibinalik niya rito ang napirmahang form. Pagkuwan ay sininop niya ang natitira niyang gamit. Once umalis ka ulit, wag ka nang magpakita sa akin, Marian. Talagang hindi mo na ako makikita kahit kailan. And wait for your karma. Buwelta niya. Nang makuha lahat ng kailangan ay kaagad siyang umalis. Lumulan siya ng tricycle at nagpahatid sa kanto. At habang naghihintay ng jeep ay tumunog ang kanyang cellphone para sa tawag. Dinukot niya yon mula sa bag. Si Nicolo ang tumatawag. Hello, Doc. Napatawag ka? Anya nang masagot ang tawag. Nasaan ka, Marian? Kaalis ko lang sa bahay ni Luis. Naghihintay ako ng jeep. Sabihin mo exact location mo para masundo kita. Kagagaling ko lang din sa bahay ni na Daddy. Sige, salamat. Sinabi naman niya sa binata ang kanyang lokasyon. Kalahating oras lang ang lumipas ay may itim na kotseng huminto sa tapat ni Marian. Bumaba pa ang driver nito na si Nicolo. Sakay ka na, Marian. Sabi nito. Pinagbuksan pa siya ng pinto sa passenger seat. Salamat, Doc. Ibinigay niya rito ang kanyang maleta at isang eco bag. Isinakay nito yon sa compartment ng kotse. Nauna na siyang lumulan sa sasakyan. Saan ka tutuloy ngayon? Tanong ni Nicolo nang makaupo na rin sa harap ng manibela. Sa hotel muna na tinutuluyan ko. Sapat ba ang pera mo? Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Oo, nagpapalit ako ng $500 kanina sa bangko, pero kailangan ko na maghanap ng trabaho. Ayaw mo na bang bumalik ng Maynila? Ayoko muna kasi mas madali ako mahahanap ng mga kapatid ko ron. Nagpakalit pa sila ng agent para mahanap ako. Last week nga, may agent silang nakarating dito pero nalusutan ko. Kaya bihira ako lumalabas ng bahay kasi baka may makakilala sa akin. Bakit ayaw mo umuwi sa inyo? Hindi ka na naman siguro pipilitin ng daddy mo na magpakasal. Baka nagbago na ang desisyon niya.
Kung ngayon pa ako uuwi, mapapahiya lang ako sa angka namin. Isa pa, desisyon kong lumayo kaya kailangan kong panindigan. Wala na rin naman akong aasahan sa daddy ko kasi nakuha ko ng shares kong pera. Mag-iisip na lang ako ng negosyo na paggagamitan ng naitago kong pera. Pero baka lalo kang mahirapang mag-move on kung narito ka pa rin sa Iloilo. Magkukross pa rin ang landas niyo ni Luis. Wala na akong pakialam sa lalaking yun kahit matisod siya sa harapan ko. Siya na rin ang nag-uusang magpapirma ng divorce namin. Humalakip-kip siya. Mahinang tumawa si Nicolo. Do you want a satisfying revenge, Marian? Nagulat siya sa tanong nito at sa huli pinagtawanan niya. Naisip ko talaga maghiganti kay Luis, pero sa tingin ko ay sapat na yung napahiya ko sila ng kabit niya sa social media. Taong bayan ang humusga sa kanila. So, okay ka na ron? Naalala naman niya ang ilang beses na pamamahiya sa kanya ni Luella. Hindi kasi siya marunong magluto noon, kaya lagi na lang siyang nilalait nito. Maraming atraso sa akin si Luella, pero pinalagpas ko na lang kasi tanga pa ako noon. Amused niyang sabi. Alam mo rin ba na si Luella ang nagreto ng babae kay Luis, na isa sa business partners nito? Yung babaeng nahuli mo na kasama ni Luis. Kilala ko siya. Ginilas na napatitig siya kay Nicolo. Paano mo nalaman ng lahat ng yan? Nang bumisita ako sa bahay ni na Daddy, nakita ko si Luella at Luis sa hardin na kasama ang babaeng business partner nila. Dinig ko na nirereto ni Luella ang babae kay Luis. At siguro nagsimula ron ng closeness ng dalawa. At kahapon lang nakita ko ang babae na nagpa-check up kay Doc Arlene. And she's pregnant. Uminit na ang bumbunan niya, ngunit hindi na siya ganoon kaapektado. Natauhan na kasi siya. Bahala na ang langit magparusa sa mga hayop na yun. Gigil niyang wika. Nagtataka din siya sa sarili kung bakit hindi na siya nasasaktan. Marahil nga ay kumupas na ang pagmamahal niya kay Luis ng ganoong kabilis. Siguro nga yun ang epekto ng pagiging mamas boy nito at ng palaging pagmamaliit ng mag-inang yun sa kanya. Namanhid na ang puso niya. Ang pagmamahal ay napalitan na ng galit. Masyado ka nang lugmok sa stress, Marian. I think it's time for you to unwind. Gusto mo bang mamasyal? Ani Nicolo. Saan naman ako mamamasyal, Doc? May alam akong lugar na tiyak na magugustuhan mo. Napawi ang kanyang inis at nahalinhan ng galak. Sige nga, gusto kong ma-refresh naman ang isip ko. Anya. Okay, bukas ay wala akong duty sa klinik. Susunduin kita ng maaga sa hotel. Tumango siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Marian at kaagad naligo. Nag-text na kasi si Nicolo at sinabing papunta na ito sa tinutuluyan niyang hotel. Maya-maya nga ay tumunog ang doorbell. Good morning. Nakangiting bati ni Nicolo nang pagbuksan niya ng pinto. Nakasuot ito ng bughaw na t-shirt at itim na denim pants. Nakabihis din siya ng itim na dress. Inilugay lamang niya ang gabewang niyang buhok na maalon dahil basa pa. Good morning. Nakaredy na ako. Anya. Mabuti nang makalis na tayo. Huwag ka na magdala ng food dahil may food na akong baon at ibang lulutuin. Sige, damit na lang ang dadalhin ko. Kinuha na ni Marian ang kanyang malaking shoulder bag. Umalis din kaagad sila lula ng kotse ng binata. Saan ba talaga tayo pupunta, Doc? Excited niyang tanong nang ibinabaybay na nila ang daan palabas ng syudad. Sa beach. Turan nito. Wow, matagal na rin akong hindi nakaligo sa dagat. Hindi ka ba pinapasyal ni Luis? Hindi eh. At saka palagi siyang busy sa opisina. At saka iniiwasan ko rin gumala kasi nga baka may makakilala sa akin na tauhan ni Daddy at ng kuya ko. Paano kung biglang pumunta rito ang isa sa mga kuya mo at pilitin ka umuwi? Hindi ako sasama. Napangiti ang binata. Siya nga pala, Marian. Hindi ba naghahanap ka ng trabaho? Oo, inaayos ko ng resume ko. Magbubukas na ang laboratory namin sa klinik at kailangan namin ng registered medical technologist. Talaga? Pwede ba ako kahit matagal na hindi nagtrabaho sa laboratory? May experience naman ako eh, at madali lang ma-enhance ang kaalaman ko. Naisip nga kita. May na-hire na kaming lalaking medical technologist pero kailangan pa ng isa. At ikaw na lang. Oo, ako na lang, Doc. Teka, kamusta na pala ang diet mo? Pagkuwan ay tanong nito. Napalis ang kanyang ngiti nang maalala na nawala na naman siya sa focus sa pagdadiet. Napala mo na naman ako nitong nagdaang mga araw dahil sa stress at depression. Pero babawi na ako ulit, Doc. Okay lang. Mabigat ka pa rin sa timbang na 62. Kailangan mo pa magbawas ng timbang at kontrolin ng stress to balance your hormone.
Huwag ka rin magpuyat kasi isa yun sa dahilan ng hormonal imbalance at pagkakaroon ng hormonal belly. Nakapa naman niya ang kanyang puso na malaki pa. May 2 layer ng bilbil. Oo nga, lumalaki na naman ang puson ko. Sabi niya. Matagal ka na atang stress kay Luis at sabihanan mo, no? Matabang siyang umiti. Oo, inaamin ko. Hindi ko napapansin yun noon kasi ang focus ko ay sa relasyon namin ni Luis. Minsan na ako nagduda noon sa lalaking yun pero binaliwala ko kasi buo ang tiwala ko sa kanya. The truth is, matagal ka na palang niloloko ng asawa mo. He's my ex-husband now. Pagtatama niya. Matagal pa ang process ng divorce, lalo't sa ibang bansa kayo kinasal. Kumuha na ako ng abogado para mapabilis ang proseso at sabi niya ipaparush niya ang divorce. Siya ang pupunta ng Korea. Ayoko na matali sa kasal namin ni Luis. Baka magulat niyan si Luis kasi afford mo lawyer's fee. Natawa siya. Maganda ang magulat siya. Malakas ang loob niyang lapastanganin ako kasi akala niya pobre ako na umaasa lang sa kanya. At hindi siya aware na kaya mong bilhin ng buong kumpanya nilang kumakapit sa utang. Napahalakhak siya. Oo nga pala, hindi ka man lang ba pinamanahan ng daddy mo mula sa kumpanya niya? Pagkuwan ay usisa niya. Isa yan sa ikinasama ng loob ko noon sa kanya. Dad gave me 200,000 bilang share. At sabi niya magkakagulo lang kung paghahatian namin ni Luis ang kumpanya. Magaling din kasing mag-brainwash si Luella. Hindi na ako umangal kasi ayoko rin ng gulo. Nag-invest na lang ako sa ibang kumpanya sa Maynila. Grabe, kung sino pa yung nanira ng pamilya, siya pang matapang at entitled, no? That's right. Pero okay pa rin naman kayo ng daddy mo, di ba? Of course. I can't curse my dad forever. Sadyang mabait lang akong anak. Ayoko na rin gatungan ng sigalot sa pagitan namin ni Luella at Luis. Isa pa, hindi ko naman kailangan ng pera nila. Kundi lang dahil kay dad, hindi na ako tutuntong sa bahay nila. Minsan kasi nagtatampo siya kapag hindi ko binibisita. Bakit pala tinutulungan mo pa ako? Baka lalo ka lang pang initan ng mag-ina. Nung unay, nag-alangan akong tulungan ka kasi nga naisip ko ang consequences. But later on, I realized that my family issue had nothing to do with my decision to help you. Isa pa, si Luis ang sumira sa relasyon nyo. Whatever your current status is, they don't have the right to manipulate it. Labas na sila ron. Kung sa bagay nga, nakilala na kita bago pa nagkagulo. Salamat talaga, Nico. Hindi ka lang magaling na doktor, magaling ka ring tagapayo sa buhay. Napangiti ang binata. Naaawa rin kasi ako sa'yo, Marian. I felt guilty kasi aware ako sa sitwasyon niyo ni Luis, pero pinili ko manahimik. Siguro na rin to ng Diyos para ikaw mismo makadiskubre sa pagtataksil ni Luis. And we didn't just meet by coincidence. Natitigilang tinitigan niya ang gwapong mukha ni Nicolo. May time na pakiramdam niya ay kilalang kilala na siya nito maliban sa sister-in-law siya nito. Ang swerte ko pa rin kasi may katulad mo na handang ilaan ng oras para sa akin. I owe you my life, Nicolo. Kasi kung wala ka, baka nabaliw na ako. Wika niya. Ngumiti ang binata. You have been my sister-in-law and still my patient, Marian. Kaya feeling ko dapat pa rin kitang tulungan kahit na wala naman akong pakialam kay Luis. But at least may pakialam ka sa akin. Right. As my patient and maybe a friend too. Friend, Doc? Oh, bakit? Hindi ba pwedeng maging friend ang dating magbayaw at hipag? Pwede naman, Doc. Sige, friend. Nagngitian sila. Pagdating naman sa beach ay naglaho lahat ng bigat na dinadala ni Marian sa dibdib. Wow, ang ganda naman dito, Doc. Sobrang tahimik, malayo sa kabahayan. May mumunting isla pang nakikita. May magandang bahay pa ron, oh. Nagagalak niyang sabi habang patungo sa munting pantalan. That's my beach house, sabi ni Nicolo habang nakasunod sa kanya. Pumihit siya paharap sa binata. Ibig mo bang sabihin na pag-aari mo tong private property? Yes, binili ko to 5 years ago. At dito ako tumatambay sa tuwing walang trabaho. Teka, sabi mo may business ka sa Maynila. Sinong namamahala ron? May mga pinagkakatiwalaan akong tao ron. Ano business mo pala? I have private medical center. May mga pharmacy rin at laboratory. Nawindang siya. Ang yaman mo pala. Akala ko noon dito ka lang may clinic sa Iloilo. Itinayo ko lang ang clinic dito para sa pangarap ng mami ko. She's a doctor too. Ang namamahala ng clinic dito ay ang best friend ni mami na doktor din. Yung cardiologist na nagjo-duty rin sa clinic. Hati kami sa investment. Ah, oo. Kilala ko si Doc Emily.
Pero kung tutuusin pala'y mas mayaman ka pa kaysa sa daddy mo at sa kapatid. Yes, but they are unaware of my other businesses. Si daddy alam niya na may medical center ako sa Maynila. Pero akala niya isa tita ko yun. Ang galing mo naman, Nico. Totoo nga na let your success speak for you. Hindi mo pinagyabang kung anong narating mo kahit dinadown ka ng pamilya mo. Ayaw ko rin na masyadong maingay pagdating sa success. Mas okay na tahimik lang pero kumikilos. Minsan kasi ang pamilya pa natin ang humihila sa atin pababa. Kaya humihina ang kumpiyansa natin sa sarili. Totoo yan. Kaya lumayo rin ako sa pamilya ko kasi feeling ko wala akong silbi. Ang tatalino ng mga kapatid ko, magaling sila sa business. May ate nga rin ako na may-ari ng private hospital eh. Sa angkan kasi namin, kapag hindi ka successful o walang malaking negosyo, wala kang silbi. Hindi pa naman huli ang lahat para patunayan mo na kaya mong maging successful sa paraang alam mo, Marian. And I'm willing to help you rebuild yourself. Nang muli niyang harapin ang binata ay sobrang lapit na nito sa kanya, na halos magbungguan na ang mga mukha nila. Pareho silang natigilan at nagkatitigan. Tuloy ay sumikdo ang kanyang puso. Ihahanda ko lang ang breakfast natin. Sumunod ka na lang sa akin sa rest house, okay? Pagkawan ay sabi ni Nicolo. Sige. Anya habang nakasunod ang tingin sa paalis na doktor. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Marian habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Masakit na sa balat ang sikat ng araw kaya nagtungo siya sa rest house ni Nicolo. Nicolo? Tawag niya nang makapasok sa malawak na salas. Nakabukas lang kasi ang pinto. Nandito ako sa kusina, Marian. Tugon naman ng binata. May sala set sa lobby pero natatakpan ng puting tela. Mabilis naman niyang nahanap ang kusina. Naroon nga si Nicolo, nagluluto. Mabuti may mga gamit ka rito. Ilang kwarto sa second floor ng bahay? Anya. 2 kwarto lang ang nasa taas at merong lobby, terrace at study. Minsan kasi inaabot ako ng 2 araw rito kaya kinumpleto ko ang gamit. Anito, may suot itong itim na apron. Nilapitan niya ito. Marunong ka rin palang magluto, Dok? Oo naman. Inaral ko rin magluto pero more on healthy food lang. Ako kasi lately lang natuto sa kusina. Napilitan ako mag-aral magluto kasi palagi akong kinukutsa ni Luella. Hindi ka ba naturuang magluto ng bata ka? Hindi eh. Spoiled ako ng mommy ko. Ako kasi ang bunsong babae ni mommy, pero may mga kapatid pa akong babae sa father side. At saka kahit nung lumayas ako, sa restaurant na ako kumakain o kaya bumibili lang ako sa labas. Tumawag pala sa akin si daddy kagabi at problemado siya. Kasi malakas ang kalaban niya sa pagiging mayor. Nakisabay pa ang problema kay Luis, kaya apektado ang pangangampanya niya. Pagkuhan ay sabi nito, sisihin na lang niya si Luis. Nagsuggest nga ang lawyer ko na pwede kong idemanda si Luis at ang kabit niya. Pero ayoko nang magsayang ng effort. Ang ilalaban ko na lang ay ang share ko sa kumpanya. May 100,000 kasi akong investment doon. Sabi ng lawyer ko makukuha ko rin ng reimbursement. Then I will cut all my connections to Luis. Nagtataka siya kung bakit pilyo ang ngiti ni Nicolo habang naghihiwa ng laman ng isda. Bakit ka nakangiti ng ganyan, Dok? Hindi na timping tanong niya. Kasi napansin ko na ibang-iba ka sa unang pagkakakilala ko sa'yo. Mahinhin at mapuso ka noon. And now you're brave. Lumabas ang pagiging gerero mo na palaban at mautak. Humalakip-kip siya. Teka nga, bakit parang kabisado mong angkan ko, ha, Dok? Nagdududang saad niya. In business world kasi, kailangan kilalanin mo rin ang mga kapwa mo negosyante to find potential business partners. Inalam kong history ng mga sikat na negosyante para makakuha ako ng ideya sa kanila. Actually, your father is my idol when it comes to business. He's a business tycoon. But not a good father. Angil niya. Tumulong na siya sa pagbabalat ng patatas. May tampo ka lang sa daddy mo kaya nasasabi mo yan. Wala namang perpektong tatay eh. Like your father? Yes, but I managed to forgive him. Kasi wala namang magbabago kahit kamuhian ko siya. He's still my father after all. Matiim siyang tumidig kay Nicolo. Nakikita niya rito ang pagiging ideal man. Isang lalaking minsan niyang pinangarap na akala niya'y natagpuan niya kay Luis. Mali ang first impression ko sa'yo noon, Nicolo. Sabi niya. Bakit? Ano bang impression mo sa akin? Amused nitong tanong. Nung unang kita ko sa'yo, akala ko suplado ka kasi hindi ka pala kibo. At saka sinabi rin kasi ni Luis na hindi kayo close. Kaya naisip ko na baka nga hindi magandang ugali mo. Kami kasing magkakapatid kahit na marami kaming half-siblings. Close pa rin kami lahat sa isa't isa.
Yun kasi ang gusto ni Dad, ang magkasundo-sundo kami mga anak niya, kahit na iba-ibang mga ina namin. Saka take note ha, kasundo rin namin ng mga mommies ng mga half-siblings namin. O, di ba? Parang di normal na pamilya pero may pagkakaisa. Mahinang tumawa ang binata. Right. Maganda pagpapalaki ng tatay niyo sa inyo. Pero talagang hate na ako ni Luis noon pa. Kasi takot siyang angkinin ko ang kumpanya ni Daddy. Siguro na brainwash din siya ng nanay niya. Kami ni Luella talaga ang magkaaway noon pa. Hindi ko malimutan ang ginawa niya sa akin noong 12 years old ako. Nang wala si Daddy, pinagsarahan niya ako ng pinto kaya sa parking lot ako natulog. Grabe pala ang sama talaga ng ugali ni Luella, no? Sa ibang tao ay napakabuti niya. Siguro kasi tumakbo siyang kapitana. Ngayon, ewan ko lang kung mananalo siya sa pagiging konsehala. Nagsimula nang magluto si Nicolo at tuloy lang ang kanilang kwentuhan. Maya-maya ay nauwi sila sa biroan at harutan. Sandali, paano ko ba ma-achieve ang dati kong waistline na 24 inches? Pagkawan ay tanong niya sa binata. Calorie deficit at intermittent fasting ang kailangan mo, Marian. Siyempre, sabayan mo rin ang resistance training. Don't worry, tutulungan naman kita. Kaya ko ang workout pero mahirap magpigil sa pagkain, Dok. Lalo kapag sinumpong ako ng cravings. Ako ang bahala. Magluluto tayo ng pagkain na kahit marami kang kainin, less calories at mas matagal kang busog. Sige nga, susunod na ako sa payo mo. Nang makapagluto ay dinala nila ang pagkain sa umbrella hut na nasa likuran ng bahay at kaharap ng dagat. Doon na sila kumain habang tuloy ang kwentuhan. Isang buwan ang lumipas at na-approve na rin ang divorce ni Marian kay Luis. Dahil parehong pumayag ang mag-asawa sa kasunduan, hindi naging mahirap para sa korte ang proseso ng diborsyo nila. Nagtatrabaho na rin siya sa klinik ni Nicolo. Congrats! Malaya ka na, Marian! Bati ni Nicolo nang ipabatid niya rito na divorced na sila ni Luis. Makukuha ko na rin ang reimbursement ko sa kumpanya ni Luis bukas. Aagahan kong pagpunta para hindi kami magpang-abot ng Hudyo. Anya. Mag-ingat ka, baka mapagbuntunan ka ng galit ni Luis. Bakit naman siya magagalit sa akin? Siya tong nangunang mag-file ng divorce. Batid ko kasi na may mga malalaking kumpanya ang nagpo-pull out ng partnership sa kanya. Ha? Hindi ba malakas ng retailer company nila at nagsusupply na sa malalaking hotel at restaurant, lalo na ng mga alak at wine? Oo, pero nawala ang malaking supplier ng bestseller wines and beverages. Mapipilitan silang kumapit sa ibang brand na ayaw ng suki nila. Bahala sila. Basta ako, kukunin ko na ang investment ko. At saka nakafocus na ako sa balik-alindog goal ko, no? Nasuyod siya ng tingin ni Nicolo, nakangiti. Oo nga pala. Pansin ko, panay ang pasok mo sa gym. At talagang umupa ka pa sa apartment na may gym, ah. Anito. Siyempre, nahiya na ako sa'yo. Nakikigamit ako lagi ng gym mo sa bahay. Kaya ako nga ino-offer ang gym ko kasi gusto kong makumbinsi ka na sa bahay ko na tumira. Napaluklok si Marian sa silyang katapat ng lamesa ni Nicolo. Ang totoo ay gusto niya ang offer nitong tumira sa bahay nito. Pero nahihiya lamang siya. Na-appreciate ko malasakit mo, Dok, pero nakakahiya eh. Ngayon ka pa ba mahihiya? Halos okupahin mo na ang buong buhay ko. At nasanay na ako na nakikita ka palagi. Natigilan siya at nabigyan ng ibang kahulugan ang sinabi nito. Seryoso ka ba na nasasanay ka na sa akin, Dok? I mean, hindi na ba ako basta friend lang? Natawa ang binata. Ang totoo, masaya ako na nagtiwala ka sa akin, Marian. Pero syempre, ayoko ring biglayin ka. I know you can't easily forget your previous relationship. Nako, hindi na ako tanga para magpatali sa alaala ng lalaking umapak sa pagkatao ko, Doc Nico. Pero salamat sa mga tulong mo ah. Hindi pa rin ako makapaniwala na heto ako at malusog na. Hindi na tinig ng depresyon. Tama na ang drama, Marian. Ano, payag ka na bang tumira sa bahay ko? Matagal ko na inihanda ang bakanteng kwarto ron. Anito. Pero sabi mo mag-for good ka na sa Maynila once nabenta ang bahay mo. Matagal pa naman yun. Kung okay lang sa'yo, isasama na rin kita sa Maynila. Tumabang ang kanyang ngiti. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Pero sige, titira na ako sa bahay mo. Lilipat ako mamayang gabi o bukas, pero hanggang katapusan ko pa magagamit ang apartment. Anya at napatayo. Lumapad naman ang ngiti ng binata. Okay, sige. Tutulungan kitang mag-akot ng gamit. Tumango lamang siya. Kinabukasan na ng hapon nagtungo sa kumpanya ni Luis si Marian. Marami kasing pasyente sa klinik kaya hindi siya makaalis. Pinaghintay pa siya ng cashier kasi wala pa raw pirma ang cheque niya. Nasaan ba si Luis?
Naiinip niyang tanong sa babaeng staff. Umalis po siya kanina, ma'am, pero babalik din daw siya kaagad. Hintayin niyo na lang po, sabi nito. Naghintay naman siya sa lobby sa taas ng opisina ng dating asawa. Kinuha na niya mula sa cashier ang tseke at siya na ang magpapapirma sa boss nito. Maya-maya ay dumating si Luis. Talagang hindi mo tinulugan ng 100,000 mo, Marian? Sabi nito. Siyempre, pinaghirapan ko ang perang yun. Pirmahan mo na to at nang makaalis na ako. Anya at napatayo. Inabot niya rito ang tseke pero hindi nito kinuha. Hintayin mo ako sa labas. May kukunin lang ako sa opisina ko. Anito. Wala na akong oras, Luis. Pirmahan mo muna to. Wala itong choice dahil binigyan na rin niya ito ng ballpen. Nang mapirmahan ng tseke ay dagdi siyang umalis. Nag-abang siya na taxi sa tapat ng kumpanya ni Luis ngunit walang huminto. Maya-maya ay lumabas na si Luis dula ng kotse nito. Sakay ka na rito, Marian. No, may sundo ako. Sabi lang niya kahit wala naman siyang sundo. Bumaba pa ang lalaki at lumapit sa kanya. Saka lang niya napansin na lasing to. Sino sundo mo? Si Nicolo? Natatawang tanong nito. Oo, bakit? Humalakhak ito. Kumapit ka pa nga sa kuya ko na nag-aabang lang kung kailan ako babagsak. Pero ang totoo, namiss kita ng sobra, Marian. Pwede bang samahan mo muna ako kahit ngayon lang? No way. Akmang lalayuan niya ito ngunit hinawakan siya nito sa kanang braso. Nagpumiglas siya ngunit malakas to. Maya-maya ay may humila rito palayo sa kanya. Nanlaban si Luis at sinuntok ng lalaki. Nakaagad niyang nakilala. Si Nicolo pala ito. Nicolo! Tili niya ng tamaan ng suntok ni Luis sa pisngi ang doktor. Nagtawag pa ng 3 gwardiya sa kumpanya nito si Luis at gustong ipagbugbog si Nicolo. Tama na! Tigil ni Marian sa dalawa. Lumaban pa rin si Nicolo pero nahirapan ito. Napaiyak na siya sa takot at nagtawag ng tulong. Maya-maya ay may 2 itim na sasakyan ang huminto at bumaba ang 7 kalalakihan. Pinagtulungan ang grupo ni Luis. Nilapitan naman ni Marian si Nicolo na dumugo na ang ilong. Uwi na tayo, Nico. Hayaan na natin sila rito. Natatarantang sabi niya. No, let's wait. Pigil nito. Ano? Baka mga kidnapper yung dumating na grupo. Hindi, manood ka. Pinanood naman niya ang bagong grupo na dumating na ginapos na si Luis. May 2 lalaking nakasuot na bumaba mula sa isang sasakyan. Nalaki ang kanyang mga mata nang makilala ang 2 lalaki. Edward? Henry? Sambit ni Marian nang mapagtanto na mga kapatid niya ang dumating. Hello, my dear sister. Nakangiting bati ni Edward. Isa ito sa kambal na half-brother niya. Mas bata sa kanya. Kamusta, ate? Bati rin ni Henry. Half-brother din niya. Bakit narito kayo, ha? Kabadong tanong niya. Narito kami para turuan ng leksyon ng lalaking nang walang ya sa'yo. Ani Edward. Nilapitan ng mga ito si Luis na gulat na gulat. Pinisil ni Henry ang baba nito. Nagkamali ka ng sinaktang babae, hangal. Hindi mo ba alam na isang Guerrero ang ex-wife mo? And the Guerrero clan can buy your life. Now, deal and apologize to my sister. Sabi ni Henry kay Luis. Nangatala mga tuhod nito at napaluhod sa harapan ni Marian. Isa kang Guerrero? Ang may-ari ng Guerrero Empire? Manghang sabi ni Luis. Oo, isa ang tatay ko sa nagtatag ng Guerrero Empire. Si Sergio Guerrero. Sabi niya. Oh God, I'm doomed. Bakit hindi mo sinabi sa akin na isa kang Guerrero? At bakit mo naman sasabihin? Para maitago niyong tunay niyong kulay mag-ina? Mabuti na rin mukha akong dukha sa paningin niyo una pa lang. At least nakita ko kung gaano kasama ang ugali niyo. I'm sorry, Marian. Please forgive me. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Luis at inamin na isa ang pamilya niya sa malaking supplier ng iba't ibang inumin sa kumpanya nito. Hindi na siya nakinig sa ibang palatak nito at binalikan niya si Nicolo. Inalalayan niya ito papasok ng kotse nito. Kaya mo bang mag-drive, Doc? Tanong niya sa binata. Oo naman. Mukha ko lang naman ang nasaktan. Anito. Marahang hinaplos niya ang pisngi nitong namula. Pinahid din niya ng panyo ang dugo sa ilong nito. Uwi na tayo. Anya. Paano mga kapatid mo? Pumunta sila kanina sa klinik at hinahanap ka. Sumama sila rito sa akin. Ano? Ikaw ang nagpapunta sa kanila rito? Sumama lang sila nang sinabi ko na nandito ka dahil may kukunin ka sa kumpanya ni Luis. Nag-alala rin ako kasi ang tagal mo. Ginabi ka na rito. Kita mo, munti ka nang gawa ng masama ng lalaking yun.
Buti na lang at naabutan ka namin. Napabuga siya ng hangin. Kasama pa si Henry na isang basagulero. Baka mahuli sila ng pulis, Nico. Nilamon na siya ng kaba. Si Luis naman ang nagsimula ng gulo. Iniligtas na kita. Mabuti, humupa rin ng gulo saktong may dumating na mga pulis. Napasugod pa sila sa presinto. Nakuha sa pera ang argumento. May baon palang milyones ang mga kapatid niya. Umuwi na kayo ng Maynila, Edward, Henry. Gulo lang ang dala niyo rito. Sermon niya sa mga kapatid. Sumama pa ang mga ito sa bahay ni Nicolo. Naglipat na rin siya ng gamit doon. Ate naman, ang tagal mo nawala tapos ayaw mo pa kaming makita. Hindi mo ba kami na-miss? Miss ka na kasi namin eh. Angal ni Henry, inakbayan siya nito. Namangha siya dahil 3 dangkal na ang tangkad nito sa kanya. Mas bata ito ng 5 taon sa kanya. Mahiya naman kayo sa may-ari ng bahay. Anya. Nakausap na namin si Doc Nico at pumayag siyang magpalipas kami ng gabi rito. Gutom na kami, baka may food kayo riyan. Sabi naman ni Edward. Aangal pa sana siya pero nilapitan siya ni Nicolo. Okay lang, Marian. Natutuwa ako kasi makakasama mo ang mga kapatid mo. Hayaan mo nang magstay sila rito kahit ilang araw pa. Mukha naman silang mababait. Anito. Nako, mga anak mayaman na mga yan, Dok. Puro di katulong. Kulang na nga lang paliguan ng mga yan ng mga kasambahay. Ano, ako ang mag-aasikaso sa kanila, may trabaho ako. Don't worry ate, may kasama kaming marunong magluto. Ani Henry, pinapasok pa nito ang isa sa bodyguards na lalaki. At talagang nagsama pa kayo ng bodyguards ha? Anong sinakyan niyo papunta rito ha? We used Kuya Leon's private jet. Nagrent lang kami ng 2 kotse rito. Tura ni Edward, naupo na ito sa couch. Hindi na niya pinansin ang kanyang mga kapatid at sumama na siya kay Nicolo sa kusina. Tinulungan nito ang bodyguard na magluto. Okay ka na ba, Marian? Tanong ng binata. Hinawakan pa ang kanang braso niya na namula dahil sa higpit ng kapit ni Luis. Okay lang ako. Ikaw ang inaalala ko. Lagyan ko kaya ng yelo yung pasa mo. Mawawala rin to mamaya. No, papangit ka kapag nag-violet ng pasa mo. Kumuha siya ng ice cube sa ref at inilipat sa bowl. Na-distract siya sa hagik-gik ni Nicolo. What's funny? Anya sabay irap sa binata. Ang cute mong magalit na may kasamang pag-aalala. Nakaka-inlove ka, Marian. Anito. Natitigilang dinampian niya ng palad ang pisngi nitong may pasa. Napatitig siya sa mapupulan nitong mga labi. Na-inlove ka na ba sa akin, Dok? Pagkuha na tanong niya. Binalot niya ng pinigang baby wipes ang ice cubes at marahang inilapat sa pasa ni Nicolo. Bago kita sagutin, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Pabulong nitong sabi. Napako ang titig niya sa mga mata nito at natutokso siyang ibinunyag ang totoo niyang nararamdaman sa binata. May namumuo na siyang pag-ibig dito. Sa bait ba naman ito sa kanya, tanga na lang siya kung hindi mag-react ang puso niya. Sasagutin kita pagkatapos mong sumagot sa tanong ko, Nico. Anya. Hinawakan nito ang kanyang kamay na may hawak sa ice cubes. Marian, gusto kita. Gusto kitang maging girlfriend. Gusto lang, Doc? No. I like you to be my partner in life. Kulang na ang araw ko na hindi ka nakikita o nakakausap. I think my efforts are enough for you to consider my feelings. So please, love me back, honey. Masuyong pahayag nito. Naunahan na siya ng galak at kilig, kaya hindi niya alam kung paano magpahayag ng damdamin. Magsasalita na sana siya ngunit may tumikhim na 2 lalaki mula sa pintuan. Nabaling ang atensyon niya kina Edward at Henry na siyang tumikhim. Ano, lovebirds? Kailan tayo kakain, ha? Naubos ang lakas ng bodyguards namin sa ex mo, wala sa wisyo kanina. Ani Henry. Pinukol niya ng mahayap na tingin ng kanyang mga kapatid. Pero bago lumayo kay Nicolo, ay binulungan niya ito. Yes, Doc. I like you too. Anya at inilapag sa lamesa ang bowl ng ice cubes. Tumulong na siya sa pagluluto. Si Nicolo na lamang ang naglapat ng yelo sa pasa nito habang nakangiti. Nang maluto ang hapunan, ay sabay na silang kumain lahat kasama ang bodyguards pero sa lobby kumain ng mga to. Paano niyo pala nalaman kung saan ako nakatira, Henry? Tanong ni Marian sa kapatid. Katabi niya sa upuan si Nicolo. May nagtip lang sa amin na isa sa secret agents na inutusan ni Kuya Alfonso para hanapin ka. Ani Henry. Talagang ayaw niyo akong tantanan ha? Ate, ang tagal mong nawala kaya nag-aalala kami. Sabad naman ni Edward. Kaya nga isasama ka namin pa uwi ng Maynila.
Total ay hiwalay na kayo ng hangal mong ex-husband. Bumalik ka na sa atin. Kumbinsi ni Henry. Ayoko. Mariin niyang sabi. Ay, mas matigas pa sa bato ang paninindigan mo, ate. Ano bang gagawin mo rito? Dismayadong saad ni Henry. Sinipat niya si Nicolo na nagsalita na rin. Ako nang bahala kay Marian. Sasama rin siya sa akin once na pupunta ako ng Maynila. Baka makumbinsi ko siya na doon na kami tumira. Ani Nicolo. Nico, pati ba naman ikaw? Angal niya. Ginagap naman ito ang kanyang kamay na nakalapat sa lamesa. Marian, kung ayaw mo umuwi sa inyo, pwede namang sumama ka sa akin sa Maynila. Once na ibenta ko tong bahay ko, baka mag-for good na rin ako sa Maynila. And I don't want to leave you here. Baka pag-initan ka ni Luis. Maya-maya ay naisip din niya na tama si Nicolo. Wala siyang choice kundi umayon sa binata. Ayaw rin niyang malayo rito. Sige, sasama ako sa'yo. Pero hindi ako uuwi sa amin. Anya pagkuwan. Napasintido ang kanyang mga kapatid. Okay na. At least uuwi ka na ng Maynila. Mas malapit ka na sa amin. Sabi ni Henry. Nagkasundo rin sila. 2 araw lang nakituloy sa bahay ni Nicolo ang mga kapatid ni Marian at bumalik din ng Maynila ang mga ito. May buyer na pala ako ng lupa't bahay, Marian. Sabi ni Nicolo habang nanananghalian sila sa klinik nito. Ibig bang sabihin niya na lilipat na tayo sa Maynila? Anya, bahagyang nalungkot. Mamimiss kasi niya ang Iloilo. Yes, at kailangan na rin kasi ako sa medical center. Nag-resign na kasi ang director namin. Pero pwede pa rin naman tayo magbakasyon dito kung gusto mo. Ngumiti na rin siya. Oo nga pala, may beach house ka rito. At saka gusto ko na rin ibaon sa limot ang hindi magandang alaala ko rito at tuluyang makalimutan si Luis. Speaking of Luis, na-file na ng bankruptcy ang kumpanya niya kasunod ng pagkatalo ni Daddy at ng mami niya sa politika. Maybe it's their karma, but I still feel pity for Dad. He sacrificed a lot to build the company. Malungkot na balita ni Nicolo. Ginupo rin siya ng lungkot pero wala na siyang pakialam dahil mas priority niya ang bagong buhay. Makakabangon din sila basta magbago ang mga maling kaugalian nila. God knows when to teach people a lesson. At sana'y matuto na sila sa kanilang pagkakamali. Komento niya. I plan to help Dad. Kahit tulong na mabayaran ng mga utang ng kumpanya. Para kahit papano makapagsimula sila ulit. Kawawa rin kasi ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya. Napangiti siya at humanga sa kabutihan ng puso ni Nicolo. Lalo lamang siya nitong pinaibig. I love how you balance your emotions, Nico. Kahit may tampo ka sa pamilya mo, naisip mo pa rin tumulong sa kanila. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Anya. Matamis na ngumiti ang binata. And I'm thankful for having you in my life, Marian. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng mas malinaw na goal sa buhay. Dati kasi, gusto ko lang patunayan sa daddy ko na kaya kong magtagumpay kahit wala ang suporta niya. Anong goal ba yon? Excited niyang tanong. To build my own family with the woman I love. At ikaw ang babaeng yun, honey. Hindi na siya makakain ng maayos dahil sa halo-halong emosyon. Pinasasabik mo naman ako, Dok. Pero salamat. Sinagip mo ako sa kabiguan. At ngayon, pati puso ko'y binigyan mo ng bagong pag-ibig. Pinatunayan mo sa akin na hindi lahat ng first love ay panghabang buhay. I learned how to love myself first. At ngayon, mas matapang na ako para sa bagong pag-ibig. And I will never fail again. Emosyonal niyang pahayag. And I will never let you feel the pain again, honey. So, can we proceed to the next level? Anong level, Doc Nico? Are we officially in a relationship now? Natawa siya. Hindi pa ba ito official? I'm all yours now, hon. Proud niyang sabi. I didn't assume yet because I allowed you to recover first from a heartbreak. So I thought you were not serious about my relationship offer. Ano ka ba? Ikaw ang tumulong sa akin na makarecover ka agad. And please don't think you're just a rebound to make me feel better. Sorry rin kung minsan ay natatawa ako sa tuwing nagpaparamdam ka. Ang totoo, way ko lang yun para hindi obvious na gusto kita. Natawa rin si Nicolo pero baka sa mga mata ang tuwa. Thanks, Marian. Lalo tuloy akong sinisipag na ipagluto ka ng masustansyang pagkain. Nako, baka tataba na naman ako Hirap na nga ako mapanatili ang 53 kilos kong timbang Don't worry, hindi ka tataba sa pagkain ihahanda ko para sa'yo. I'm just happy to see you enjoying the food I prepare. Napapiksi naman siya sa kilig at biglang isinubo ang gulay na inilagay ni Nicolo sa kanyang plato. Para kang bumalik sa teenager nito kung kiligin. Iba ka talaga, Doc.
Anya. Humagikgik lang ang binata. Dinagdagan pa ang gulay sa kanyang ulam. 2 linggo lang ang hinintay nila ay nabayaran na ang house and lot ni Nicolo. Naayos na rin ang kailangan nila sa klinik para maiwan ito sa kaibigan ng mommy ng binata. Okay ka lang ba, Marian? Tanong ni Nicolo nang lulan na sila ng kotse patungong airport. Oo, medyo nalungkot lang ako. Anya habang nakatanaw sa labas buhat sa bintana. Nagpahatid sila sa driver ni Doc Emily gamit ang kotse nito. Naibenta rin kasi ang kotse ni Nicolo. Ginagap naman ito ang kanyang kamay at banayad na pinisil. I know some memories are difficult to let go. But as you move on, you will realize how far you've come. Kahit ako, hindi madali ang desisyon na iwan ng lugar kung saan ako ay sinilang. Pero kailangan nating mag-explore to learn more things that help us grow. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Tama ka. Minahal ko ang lugar na to dahil dito ko natagpuan ng buhay na may kalayaan. Huwag na nating isama ang karanasan ko kay Luis. Malay mo, once bumalik ka sa pamilya mo, masaya na. Lalo't malalaki na mga kapatid mo. Siguro naman ay hindi na makikialam ang dad mo sa buhay mo. Uuwi ako sa amin pero bibisita lang. Sa'yo lang ako sasama, Nico. Yumupo siya sa braso nito. Mahinang tumawa ang binata. Kaya pala napadbad ka sa Iloilo dahil mahigpit kang kumapit sa lalaking gusto mo. Mas mahigpit ang kapit ko sa'yo, no? Hindi naman talaga si Luis ang nag-udyok sa akin na tumira sa Iloilo. I just love the place and the culture. I feel you, honey. Tuluyang napawi ang lungkot ni Marian lalo nang makasakay na sila sa eroplano. Bigla siyang nasabik at sa wakas ay makakaapak na ulit siya sa Maynila after 5 years. Marian, narito na tayo. Pukaw ni Nicolo sa kanya. Nakatulog kasi siya sa biyahe. Nang magising siya ay nakalapag ng eroplano sa airport. Gabi na pala. Manghang saad niya. Oo, 6:00 na kasi tayong umalis sa Iloilo. Nagugutom na ako. Let's go. Pwede na bumaba. Paanyaya nito. Tumayo naman siya at kinuha ang kanyang bag sa compartment. May mga maleta naman sila. Paglabas ng airport ay kaagad silang lumulan sa itim na kotse na kanilang sundo. Kotse mo ba to, Nicolo? Tanong niya nang makaupo sila sa backseat ng sasakyan. Yes, at ang driver ay si Mang Romar. Driver din siya ng ambulansya sa medical center namin. Anito. Mabuti naman hindi na tayo mahihirapan sa biyahe. Pero saan tayo tutuloy? Sa bahay ko sa Quezon City. Doon din ang medical center ko at ibang clinics. Quezon City? Oo, bakit? Doon din ang bahay namin. Ano naman ang problema? Takot ka pa rin bang magpakita sa daddy mo? Hindi pa kasi ako handang makaharap ulit si daddy. May bahay akong pinagawa ni daddy sa subdivision namin pero walang nakatira. Gusto mo bang tumira ron? Sasamahan kita. Ayoko. Doon na lang tayo sa bahay mo. Okay. Mag-adjust ka muna sa environment. Dahil ginutom na, sa restaurant na sila kumain. At late na niya napagtanto na restaurant ng hotel ng kuya niya ang tinuluyan nila. Bakit, honey? Tanong ni Nicolo nang mapansing tulala siya. Restaurant to ni Kuya Lorenzo. Bulalas niya. Nasipat kasi niya si Lorenzo na lumapit sa bar counter. Hindi mo naman siguro ikamamatay kung makikita kayo ng kuya mo. Pero sige, itatago kita. Sabi nito. Lumipat ito sa gawing kaliwa niya, kaya hindi siya basta napansin ng tao sa bar counter. Lalo siyang na-stress nang makita rin ng panganay nilang kuya, si Lorcan. Half-brother niya ito pero close sila noon. Patay, narito rin ang eldest brother ko. Anya, napatayo na siya. Wait, saan ka pupunta, Marian? Ani Nicolo. Magbabanyo muna ako. Tawagan mo ako kapag wala na sina kuya ha. Anya at tumakbo na patungong banyo. Halos 1 oras na sa banyo si Marian pero hindi pa tumatawag sa kanya si Nicolo. Hindi rin ito sumagot sa kanyang text. Nang mainip ay bumalik siya sa dining at naabutan niya si Lorcan na kakaalis lamang sa lamesang inukupan nila ni Nicolo. Nico, bakit nanggaling dito si Kuya Lorcan? Balisang tanong niya sa nobyo nang malapitan ito. Nagtanong lang siya kung nasan ka. Kasi pamilyar ka raw. Anito, balisa rin. Hala, napansin nga niya ako kanina. Uwi na tayo, Nico. Hinila na niya sa kanang braso ang nobyo at napasunod din ito sa kanya. Nag-iwan lang ito ng pera sa waiter. Bakit ba takot na takot ka ha? Malaki bang atraso mo sa mga kuya mo? Natatawang tanong ni Nicolo nang lula na sila ng kotse nito. Kaagad namang nagmaniobra ang driver.
Ang mga kuya ko kasi ang napasubo sa paghahanap sa akin noon. Inobliga sila ni Daddy at Mommy na hanapin ako. Mukhang mababait naman ng mga kuya mo Matutuwa pa sila kapag nalamang narito ka. Katakot-takot na sermon naman ang aabutin ko, lalo na siguro kina Kuya Alfonso at Ate Lilian. Ang dalawang yun ang labis na nag-aalala sa akin noon. Si Lilian ba yung may-ari ng private hospital? Oo, isa siyang psychiatrist. Nakakatakot yun mag-sermon. Okay, kalma lang. Iuwi na kita sa bahay. Pero once hindi ka umalis sa poder ko ng 1 linggo, pakakasalan na kita, okay? Napabunghalid siya ng tawa at nakurot sa tagiliran ng binata. Joke ba yan o proposal, Doc? Pagkawanay tanong niya. Let's say it's a marriage proposal. Natitigilang nakipagtitigan siya kay Nicolo. Nang biglang magpreno ang driver, ay napayakap siya sa binata at naglapat ang kanilang mga labi. Sa halip na umiwas, ay tuluyan pa siya nitong hinalikan. Masyado na ata ako maginoo at kailangan pang mangyari to para mahalikan kita, honey. Bulong ito sa pagitan ng halik. Napangiti si Marian. Oo nga no, we have never kissed at minsan kong inasam na halikan ka. Nakakahiya nga lang manguna. Anya. You're my first kiss and I want to make it memorable. Pwede ba nga susunod na memorable kiss ay sa simbahan pagkatapos mong sumagot ng I do sa pare? Humagigdig siya. Oo ba? Pero gusto kitang halikan ngayon. Sure. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang humalik dito at tumugod naman ito. So, do you agree to marry me now, hon? Maya-maya ay tanong ni Nicolo nang makaupo sila ng maayos. Tatanggi pa ba ako? Ayokong palagpasin ng pagkakataon na maikasal sa lalaking tunay na may malasakit sa akin at hindi selfish. Anya. Talaga? So, it's a yes? Namilog pa ang mga mata nito. Oo, Ana. Yes na yes, Doc. Bigla siyang niyakap ni Nicolo at napahigpit iyon kaya napadaing siya. Oh, sorry honey. Na-excite lang ako. Ayos lang, honey. Pagdating sa bahay ni Nicolo ay sinalubong na sila ng katiwalang ginang. Si Roxanne, pinsan ng ina ni Nicolo. Nakahanda ng kwarto niyo, Nicolo, sabi ng ginang. Thanks, tita. 1 kwarto lang ang gagamitin namin ni Marian, sabi ng binata. Oo, 1 lang ang naihanda ko kasi yung 1 kwarto sa 2nd floor, puno pa ng gamit mo. Ginagamit ko naman yung kwarto sa ground floor. O ano, kumain na ba kayo? Hindi na ako nagluto kasi sabi mo sa text, wag na. Yes, tita. Kumain na kami. Magpapahinga na lang kami. O siya, sige. Dumiretso na sila sa 2nd floor. Medyo old-fashioned ang bahay ni Nicolo. Given na 10 years ago pa ito nagawa, pero maayos pa rin at maganda. Ang laki rin ng bahay mo rito at kinakabahan ako dahil malapit dito ang subdivision ng mga girero. Sabi ni Maria na makapasok sila sa kwarto. Ayan ka na naman You should set a date to meet your family, honey. Paano tayo magpapakasal niyan? I'm sure hindi ka na naman ipapakasal ng dad mo sa iba. Kasi ako ang unang-unang tututol. Akin ka na I don't need my family's approval for my wedding. Ikinasal nga kami ni Luis na wala sila But I'm Nicolo. I want to get close to your family, Marian. Natitigilang hinarap niya ang kasintahan. Batid niya na gustong maging daan ni Nicolo upang bumalik siya sa kanyang pamilya. I appreciate your effort to help me reunite with my family, Nico. But please respect my decision. Nagkaroon ako ng trauma sa pamilya ko kaya ngayon, hirap akong bumalik sa kanila. Anya. Nilapitan siya nito at hinawakan sa mga kamay. I know, Marian. But no matter what happens, family is always a family. Ano man ang mayari sa'yo, pamilya mong tutulong sa'yo balang araw. Hindi naman toxic ang pamilya mo You just cursed your father because of the trauma he caused you. But everything has a reason. Nakakasama lang kasi ng loob. Sa dami ng anak ni Daddy, ako lang ang pinilit niya noon na magpakasal sa napili niyang lalaki. Sabi niya mahina ako at kailangan ko ng taong matapang na gagabay sa akin. Dad underestimated me. Kaya lalo akong pinanghinaan ng loob. Inaamin ko naman na hindi ako kasing talino ng ibang kapatid ko at wala akong interes sa negosyo. Pero kaya kong patunayan na hindi ko ipapahiya ang angkan ng gerero. Emosyonal niyang pahayag. Ikinulong naman siya ng yakap ni Nicolo. Hinagkan din siya nito sa noo. Tama na. Hindi na kita pipiliting umuwi sa inyo. And if ever your father finds you, I will defend you. I won't allow your family to distract us. Yumakap din siya rito. Salamat, Nico. Okay na ako na ikaw lang ang kasama ko. Masaya naman ako na tayo lang. Hindi na ito umimik.
3 araw na nasa bahay lang ni Nicolo si Marian, pero Biyernes ng umaga ay sumama siya sa binata sa pagbisita sa medical center nito. Ang laki din pala ng medical center na to at modern na pasilidad. Namamanghang sabi niya habang patungo sila sa opisina ng director. Yes, at talagang pinagandaan ko mga pasilidad. Nagkautang pa ako ng 1 bilyon para mabili ang mga high-tech equipment sa ibang bansa. Nag-hire rin ako ng medical professionals mula sa ibang bansa. Nito. Talaga? Nakabayad ka na ba sa utang? May konti pa akong balanse, pero matatapos ko rin yun this year. Sino na pala ang director ng ospital mo? Ako muna, kaya mag-focus ako rito. Pwede na ba ako mag-apply dito? Oo naman. Actually, naipasa ko ng requirements mo sa HR office. Next week ay pwede ka na mag-start ng trabaho sa laboratory. Yumapos siya sa braso ng binata at hinalikan ito sa pisngi. Alam mo talaga kung ano magpapasaya sa akin, ano? Anya. Ano ba yun? Maang nito. Inuunahan mo ako sa mga plano ko. Kahit hindi ako humihiling ng mga bagay-bagay, ibinibigay mo. You're my angel, Nico. Napangiti ang binata. Mahal lang kita kaya masaya ako na natutulungan ka. You deserve this kind of treatment, honey. Thank you, hon. Muli niya itong hinalikan sa pisngi. Habang busy sa trabaho si Nicolo, ay panay naman ang gala ni Marian sa ibang pasilidad ng ospital. Nang magutom ay nagpaalam siya sa binata na bibili ng merienda sa labas. Nang pabalik na siya sa medical center, ay namataan niya ang pamilyar na lalaking kabababalang sa magarang kotse. Kuya Leon? Bulalas niya nang makilala ang lalaki. Sinundan niya ang lalaki habang pumapapak siya ng tacos. Tumuloy ito sa opisina ni Nicolo. Bakit nandito si Kuya Leon? Kabadong tanong niya sa kawalan. Si Leon o Leonardo ay ang ikalawa sa panganay niyang kuya. Nawindang siya nang makitang sinalubong ni Nicolo si Leonardo. Nakipagkamay pa. Bahagya niya binuksan ng pinto kaya narinig ang usapan sa loob. I'm happy to know you're back here, Dr. Santiago. How's my sister? Ani Leonardo. Marian is fine, and I convinced her to return to Manila with me. Actually, narito siya at umalis lang sandali. At kinakabahan ako baka magkita kayo. Ani Nicolo. Nawindang si Marian na mapagtanto na kilala ni Nicolo ang kuya niya at tila may malalim na ugnayan. Thanks for your effort, Doc. As part of our deal, you don't need to pay the remaining balance of your debt. Pero dapat mong makumbinsi si Marian na mauwi sa bahay at kailangan namin mag-usap na mag-anak. My mom will be there too at pinaalam ko sa kanya na natagpuan na si Marian. Salamat, Mr. Guerrero. Pero hirap pa rin akong kumbinsihin si Marian na umuwi sa bahay niyo. Don't be obvious to her. Talagang hindi mo siya mapapauwi kung sasabihin mo ang plano mo. Trick her para mapilitan siyang umuwi. Hihintayin namin kayo sa Sunday, dinner time sa family house namin. Okay, ako nang bahala. Halos mabitiwan naman ni Marian ang bitbit niyang kahon ng tacos dahil sa pagkagimbal. Malinaw na nakipag-deal si Nicolo sa kuya niya kapalit ng utang nito at kailangan siyang maibalik sa kanyang pamilya. Naunahan na siya ng emosyon at napaluha. Marahas niyang itinulak ang pinto na ikinagulat ng 2 lalaki. You don't need to trick me to bring me back to our home, Nicolo. I will go home myself. Nang gagalaiting sabi niya. Marian? Gilalas na bigkas ni Nicolo. Marian, you're finally here. Kalmado namang sabi ni Leonardo. Akmang lalapitan siya nito ngunit itinulak niya ito sa dibdib. Yeah, and thanks to your multi-billion-dollar efforts to find me, kuya. But using Nicolo is unacceptable. Puro kayo pera. Puno ng hinanakit niyang asik sabay bira ng talikod. Tumakbo siya palabas ng ospital ngunit hinabol siya ni Nicolo. Marian, wait! Pigil nito. Nahawakan siya nito sa kanang braso pero gigil niya itong itinulak sa dibdib. Pumara na siya ng taxi at dagling lumulan. Pagdating sa bahay ni Nicolo ay kaagad siyang nag-impake ng gamit. Hindi na tumigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Maya-maya ay dumating si Nicolo at pinigil siya sa pagsisilid ng damit sa baleta. Marian, please listen to me. Anito. Lumuluhang hinarap niya ito. Ano? Ano pa sasabihin mo? I heard your conversation with my brother. It's clear that you had a deal with him. Kay Kuya Leon ka ba nagkautang ng 1 bilyon, ha? Usig niya rito. Yes, I lent money from Leon. But he and your brother-in-law can offer the deal. Once na pauwi kita rito, kalahating bilyon na lang ang babayaran ko. Tutulungan din nila ako na makapagpatayo ng US branch ng medical center ko. Pumayag ako kasi isa yun sa pangarap ko. Kilala na kita noon pa, Marian. Kasi nakita kita nakasama ni Lorcan sa US.
kung saan ako nag-seminar for business na si Lorcan ang host. At nagulat ako nung pag-uwi ko ng Iloilo, asawa ka na ng kapatid ko. I know from the start that you're a guerrero, at nalaman ko na hinahanap ka ng pamilya mo. Sinabi ko kay Lorcan na alam ko kung nasan ka. Then Leonardo and your dad asked me to do a favor to convince you to return to them. Until we ended up with a deal. Paliwanag nito. So the truth is, you just did your part to fulfill your deal with my family? Yes, but my plan changed unexpectedly. Ako rin ang nagsabi kay Lorcan na kasama na kita sa Iloilo. Kaya pinapunta nila roon sina Edward at Henry. Nanlulumong lumuklok siya sa gilid ng kama. Kung ganon, palabas ng pala lahat ng nangyari. Kaya pala concern ka sa akin. Planado na ang lahat. Ang tanga ko. Ang tanga ko pa rin pala, Nico. Napakamalas ko talaga sa lalaki. Wala pala kayong pinagkaiba ni Luis. Mas malala ka pa nga eh. Para sa kalahating bilyon, kinuha mo ang loob ko. Humihikbing wika niya. Tinabihan siya nito at niyakap. I'm sorry. I didn't mean to keep my secret for so long. Pero maniwala ka, Marian. Ang lahat ng pinakita ko sa iyo ay totoo. I learned to love you. And now, nag-aalangan na akong ibalik ka sa pamilya mo. Kasi baka hindi na kita makasama ulit. Pero wala akong choice. I made a promise to your brother and father. Huwag mo sana akong husgahan at ikumpara kay Luis. I can cancel my deal with your brothers. Kaya ko naman silang bayaran eh. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pera. Please, paniwalaan mo sana ako, Marian. Lumuluhan na ring pahayag nito. Kung talagang mahal mo ako, huwag mo akong ibalik sa pamilya ko. Naninindigang sabi niya. Hindi kita ibabalik, pero kailangan mo magpakita sa pamilya mo, Marian. Nilinaw naman ng daddy mo na hindi ka na niya pipiliting magpakasal sa kung sinong lalaki. Hindi ka rin ikinakahiya ng angkan mo. Ang totoo, lahat sila'y nag-aalala sa'yo. Mahal ka nila, at kaya nga sila desperadong pauwiin ka kasi parte ka ng pamilya niyo. Nagangat siya ng mukha at tumitig sa malamlam na mga mata ni Nicolo. Naniniwala ako na mahal mo ako, Nico. Pero please lang, huwag mo hayaang may hahadlang sa pagmamahalan natin. Natatakot na ako mabigo ulit. Ay kinulong naman ito sa mga palad ng kanyang muka. Promise, hindi ka mabibigo ulit. I will beg your family, ask their permission to marry you. At titiyakin ko na hindi sila makikialam. Paulit-ulit siyang tumango at yumakap ng mahigpit sa binata. Naibsan din ang bigat sa kanyang dibdib. Linggo ng gabi ay sumama na si Marian kay Nicolo upang harapin ang kanyang pamilya. Nang makapasok sila sa malawak na lobby ng Guerrero Mansion ay napaluha na siya. Marian, anak! Sabik na sambit ni Valeria, ang kanyang ina. Sinugod na siya nito ng yakap. I missed you so much, my dear. Humihikbing sabi nito. Lumapit din ng mga kapatid niyang babae at niyakap siya. Humagulgol na rin siya. Pagkawan ay isa-isa niyang niyakap ang mga kapatid niyang lalaki na naroon. Hindi man kumpleto pero masaya siya. Welcome home, Ate Marian. Bati ng bunso nilang lalaki na si Jameson. Ang laki mo na ah. Na-miss kita. Anya. Nilapitan din siya ni Monica, ang kanyang stepmother. Niyakap siya nito. At ang uhuli niyang nilapitan ay si Sergio, ang kanyang ama na lumuluha. Walang imik niya itong niyakap. I missed you, Iha. And I'm sorry. Humihikbing wika ng Ginoo. Sorry rin, Dad. Tanging na wika niya. It's been almost a decade since you left our house, and I regret my decision that caused your trauma. Wala akong ibang hiling ngayon kundi ang makauwi ka at makasama namin ulit, anak. Lahat kami nag-aalala sa'yo, lalo na ang mami mo. We spent billions to find you. And thanks to Nicolo, he gave way for us to be together again. Umatras siya at hinila sa kanang braso si Nicolo. Dad, umuwi lang ako rito para makita kayo at makausap, pero hindi na ako titira rito. Anya. I know, Iha, but at least give us more moments with you. I will, but please accept, Nicolo. Hindi lang siya basta nag-effort para maibalik ako rito. He loves me more than I deserve. He saved me from my ex-husband. He cherishes me more than my family does. Anya. Umalon ang dibdib ng Ginoo. Naikwento sa akin ni Henry ang nangyari sa inyo na ex-husband mo. At nalaman ko na isang kumpanya nila sa distributor ng mga alak at ibang produkto natin. Kaya nagpa siya akong alisin sila sa top contributors na may malaking discount sa kumpanya ko at kay Lorcan. Kayo ang nagpabagsak sa kumpanya ni na Luis? Manghang untang niya. Tinuruan ko lang sila ng leksyon. Pero sabi ni Lorcan, nakaahon na ulit sila sa tulong ni Nicolo.
But they will never have a partnership with us again. You suffered because of them. And about Nicolo, I owe him for helping you emotionally and for your medical condition. As a reward, I will grant whatever he wishes. Ani Seryo. Siniko ni Marian sa braso ang kanyang kasintahan. Ano, magsalita ka na. Udyok niya rito. Thank you for trusting me, sir. Ang hiling ko lang po sa inyo ay payagan kami ni Marian na magpakasal. Mahal ko po ang anak niyo. Ani Nicolo. Nilapitan naman ni Seryo ang binata at saglit na niyakap. Of course, you can marry my daughter, Dr. Santiago. Basta para sa ikasasaya ng anak ko, susuporta ako. Anito. Napangiti si Marian at muling niyakap ang kanyang ama. Thank you, Dad. I love you. I love you more, Iha. Masaya ako nakabalik ka na. Kalimutan na natin ang nakaraan, ha? Mahalaga ka sa pamilya natin. Pasensya ka na rin kay Daddy. Mahalaga din po kayo sa akin. Salamat po sa pagtanggap kay Nicolo. Niyakap siyang muli ng ama. Kung okay na kayo, magsikain na tayo. Lalamig na ang food. Sabad naman ni Valeria. Sabay-sabay na silang lahat na nagtungo sa malawak na dining room at masayang kumain. Hindi na pinatagal ni Marian ang kasal nila ni Nicolo. Nasorpresa siya sa dami ng sponsor nila mula sa kanyang mga kapatid, kaya wala silang gasto sa kasal. Nagbunga rin ang effort niya upang maging healthy dahil biniyayaan din sila ni Nicolo ng anak na babae. Hands-on naman kasi ang kanyang asawa sa pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Akala ni Marian, si Luis na ang tadhana niya, pero hindi pala lahat ng inakala nating forever ay totoo. Minsan, kailangan mo munang masaktan, maloko at iwan para makita mo kung sino talaga ang karapat-dapat sa'yo. Hindi naging madali ang daan. Puno ito ng pasakit, panghuhusga at pagkatalo. Ngunit sa dulo ng bawat luha, may naghihintay palang liwanag. Sa piling ni Nicolo, nahanap niya ang pagmamahal na may respeto, malasakit at tunay na suporta. Hindi siya nito pinilit baguhin, pero ginabayan siya ni Nicolo para muli niyang buuin ang sarili niya. Tinulungan siya nitong bumangon, humakbang muli at muling maniwala na karapat-dapat siyang mahalin. The right person won't try to fix you. They will stand by you while you heal and grow. Totoo nga, para matagpuan mo ang para sa'yo, aalisin muna ni Lord ang mga hadlang sa buhay mo. At sa wakas, hindi na lang basta pag-ibig ang natagpuan ni Marian, kundi kapayapaan, pamilya, at isang panibagong simula. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.